Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's diretso na po tayo dito sa ating pag-uusapan. Yan po sa ating screen. Ang nakikita nyo po ay si Senator Win Gatchalian. O bakit na dyan si Senator Win Gatchalian? Kasi nasasama po, nadamay po ang kanyang pangalan dun po sa issue ng isang Cadillac Escalade, mga kababayan, na ang ginawa ay pumasok po dyan sa EDSA busway. Kaya nadadamay ang kanyang pangalan kasi itong sasakyang puting yayamanin, mga kababayan, di umano ay pag-aari ng kumpanya ng kanyang ama at ng kanyang kapatid. Kasi nung una, tinanggi ni Senator Win Gatchalian, sabi niya hindi naman niya sasakyan yan at hindi niya pag-aari yung puting Escalade na yan, yung puting Cadillac Escalade. Kasi bakit nadamay pangalan niya? Kasi number 7 mga kababayan Kasi ang number 7 ay ginagamit lang ng mga senators. So yan po ay protocol plate para sa mga senators. At yan po ay nire-request sa mga senators kung gusto nilang gumamit ng ganong klaseng plaka para po sila makilala o makilala sa sasakyan bilang senator. So ang nangyari mga kababayan, pumasok po yung sasakyan na yun at yun, nasita ng traffic enforcer. Ang mali lang talaga ron mga kababayan ay muntikan pa niyang sagasaan yung traffic enforcer. Kung yung sasakyan na yun, nung driver na yun at yung mga pasahero nun ay basta na lang sana sumunod na lang sa batas at nagbayad ng violation, tapos na sana. Ang problema kasi, mayabang At medyo siguro entitled, kaya ang ginawa nito ay umatras at tumakas mga kababayan. So doon na nagsimula yung galit ng taong bayan. Sinasabi, bakit ganon? Porke mayaman ba? Hindi na dapat sumunod sa batas? So hanggat nanawagan ng taong bayan sa LTO kung kani-kanino, nanawagan yung mga ibang mga politiko. At eto na, lumabas na ang katotohanan. Yun nga, lumalabas sa investigasyon na ang nagmamay-ari ay ang pamilya Gatchalian. Ito, natanong si Senator Win Gatchalian kasi noong una nga tinatanggi niya, hindi naman, totoo naman Totoo naman na hindi kanya. Kasi sa pamilya niya at pag-aari nakapangalan sa kumpanya na pag-aari ng kanilang pamilya. So, to make the story short, nabuko mga kababayan. At ito, nagsalita na si Senator Win Gatchalian. Actually, yung salita niya medyo tipid Kasi ayaw niyang maulit na, kasi baka pag nagsalita na naman siya ng salita, mali na naman, kagaya ng nakaraan. Sinabi ng mga tao, kala ko ba hindi sa inyo, kala ko ba hindi sa'yo, yun pala, alam mo pala na pag-aari ng kampanya ng tatay mo at kapatid mo, o lumalabas, sinungaling ka. Kaya medyo ilag na itong si Senator Win Gatchalian at tahimik na mga kababayan. Ito. So quiet na lang po siya at hindi na siya masyadong nagsalita. Ayan mga kababayan. Panoorin natin yung interview sa kanya. At itong balita, actually balita po ito. Panoorin natin. Medyo bilisan natin para hindi naman tayo, baka sabihin kopyang-kopya. Ayan mga kababayan, pakinggan natin itong balita. Win Gatchalian na nasa Land Transportation Office o LTO ng kaso ng SUV na dumaan sa ipinagbabawal na EDSA bus carousel na lumalabas na umano'y ang kanyang ama na si William Gatchalian ang pasahero nito. Ayon kay Gatchalian, mahirap na magbigay siya ng komento kung ang kaso sa issue ay hawak na ng LTO. Aniya, naglabas na ng statement ang kinatawan ng kumpanya at nagbayad na ng multa. Kaya pinaubayan na niya sa Land Transportation Office ang pagpapasya sa dapat gawin dito. Hindi naman kinumpirma ni Gatchalian ang umano'y impormasyon na ang may-ari na nag-viral na SUV ay kumpanya kung saan board member ang kanyang ama na si William Gatchalian at kapatid na si Kenneth Gatchalian. Ipinaubayan naman ni Gatchalian kay Senate President Francis G. Escudero ang papapasya kung babawasan ang gumagamit ng protocol plate number 7. Magugunitan na naunang sinabi ng LTO na peke daw number 7 protocol plate na ginamit na nag-viral na SUV. Baka lang pumasok sa busway at tinakasan
ang mga sumita sa kanila na traffic enforcers sa kalaunan na pag-alaman na isa palang kaanak ng senador ang sakay nito. Kapag nanood ako ng news, nakita ko na yung representative ng company may statement na, tapos nakita ko rin na nagbayad din ng fine. So, iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang desisyon at yung kanilang gagawin. Pero Andun na sa LTO yung mga documents, So, iwan na lang natin sa LTO. I think that's and meron na rin sa pagkaalam ko hapon sa news, nag-i-investigate na rin sila. So, I think iwan na lang natin. Iwan na lang natin sa LTO, guys. Andun na sa LTO. Andun na sila, kaya mahirap naman mag-comment habang nag-i-investigate sila. And the LTO naman ay on top of this situation. Sorry? Decision na ni SPN. I think si SPN will know the best. Alright? Thank you. Okay, so yan mga kababayan. So talagang iwas na iwas. Ayaw na magsalita ni Senator Win Gatchalian. At lagi na lang sinasabi niya na, yan na, nasa LTO na, yaman mo na LTO dyan. Asikasuhin na ng LTO yan. Nagkamali na nga ako Nagkamali na nga ako isang beses dahil sinabi ko hindi sa amin. Tapos ito lumalabas na nabuko rin pala kami. So yan, basta yan lang kasi napakasimple lang naman Diba? Nagbayad ng fine. Kasalanan ng driver. Yung driver, i-compensate nyo na lang. Total, inako na ng driver, kasalanan niya, natai daw siya, hindi pala nasumakit yung tiyan niya kaya dumaan. So, napakasimple. Lumala lang ang problema kasi hindi nyo agad inamin. Sana, alam nyo kung anong nangyari nun kay Senator Win Gatchalian, kung inamin nyo agad tapos hinarap nyo agad yung driver after nung incident, siguro baka natuwa pa taong bayan at talagang isinuko ninyo at hinarap niyo yung pagkakamali ng driver. Diba? Napakasimple lang Lumala tuloy. Lumabas tuloy pinagtakpan ninyo at ewan ko kung anong dahilan ninyo bakit tinago nyo pa ng ilang araw. Pwede namang ilabas na agad-agad, di ba? Well, anyway yan, mga kababayan, nagsalita na. At nagsalita na pero quiet. Medyo iwas na sa pagsasalita si Senator Win kasi unang-una, hindi naman dapat talaga siya madadamay Kasi tatay niya Saka yung kapatid niya may-ari, tapos yung tulongges, yung driver, lumalabas tulongges yung driver. Pati yung mga kasamahan dun sa loob, hindi natin alam kung sino yung kasama sa loob. Sigurado yan, nautusan yan. Hindi naman tanga yung driver na magdidesisyon para sa sarili niya. Malamang nautusan. Well, bahala na LTO. Basta yan. Ayan lang po ang sinabi ni Win Gatchalian. Bahala na po ang LTO sa lahat. Kaya tayo rin, bahala na rin ang LTO. Kaya natin, di ba? So, at least lesson sa kanila yan, lesson yan, na susunod siguro, hindi na nila itatago kasi nadadamay sila. Di ba? Sa katangan, katulonggisan nung kanilang mga tauhan. Wag na yung driver lang, pati yung mga nandun, mga kasama nila. Hindi naman maglalakas ang loob yung driver kung hindi nautusan yan Di ba? Alright, so ito mga kababayan, ihabol ko na rin, pag-usapan natin. Na itong si Mayor Hanny Lacuna mga kababayan, pag-usapan na rin natin na itong sa Maynila, ay na-interview po ng bilyonaryo. Yan mga kababayan. At dito po sa interview ng bilyonaryo, meron pong ibinulgar si Mayor Hanny Lacuna na nangyari. At dito makikita natin na talaga namang siya na traidor ng kanyang dating kinakapatid. At hindi lang basta tinraidor. Actually, nangyari, parang setup ang nangyari. Parang nasiraan siya habang nasa posisyon siya dahil sa sobrang niyang pagtitiwala dun sa tao. Siya patuloy lumabas na masama at nabaliktad. Pero ang totoo talaga, mukhang siya'y pinagplanuhan. At kaya naging kasiraan para kay Mayor Hanny Lacuna. Ano ba ito sinasabi ko? Pakinggan natin mga kababayan itong portion ng interview ng bilyonaryo kay Mayor Hanny Lacuna. Pakinggan po natin. That was very, very clear to us. So when he told you that he was going to run and this was in July, did you feel betrayed at that point? Siyempre sa akin po masakit yan kasi
we have been supporting him, me personally, for the past 20 years or more. And wala ho akong makitang reason, and he didn't even give any reason why lalaban siya at kakalabanin niya ako. Ang sabi lang niya sa akin is, ate, gusto ko lang ipaalam sa iyo na tatakbo ko. Yun lang. And at that point, walang conversation on trying to find a middle ground. If he had offered that he'll run for mayor and then you run for vice mayor, would you have accepted that No. arrangement? No, there was no offer. Pero hindi rin ko po rin i-accept yun. Because it was very clear na sa akin, nung sinabi niya, bago po siya umalis sa City Hall, na magre-retire na siya. And he will be spending more time with his family and probably gusto ko niya magturo. Yun po ang sinabi niya sa amin ni Vice Mayor Yul Servo Nieto. Okay, so yun yung pangako. Mag-retire na, titigil na sa politika. Yun din ang pagkakaalam namin eh. Hindi na pagkakaalam ng maraming Iskonians eh, titigil na. Although gusto namin sana patakbuhin siya, mas gusto namin na mag-senator. Hindi na, nagulat na lang kami, bakit nag-mayor? Pero talagang wala na eh, talagang wala na. Basta sinabi niya wala na talaga, ayaw na niya. Wala eh. Biglang nag-iba na naman ang ihip ng hangin. Ayun na ina-expect nila mayoran nila kuna, pero biglang tumakbo. Pagkatapos ano nangyari? So lahat po pinagbili niya sa amin, and lahat po ng mga department heads pinagbili niya sa akin na wag kong palitan. So Okay, so ito ang nangyari mga kababayan. Nung naging mayor si Yorme, may mga department heads. Ang nangyari mga kababayan, nung umupo si Mayor Hanel Lacuna, hindi po niya tinanggal. Kasi yun yung usapan nila. Kumbaga, si Mayor Hanel Lacuna tumupad sa usapan, etong Yorme lang ang hindi tumupad. Kasi sabi niya, hindi nga na nga siya tatakbo. Biglang tumakbo. So doon pa lang, medyo iba na yung sinabi doon sa ginagawa. Tapos ano nangyari doon sa mga department heads? Ito, tingnan nyo mga kababayan. Huwag po kasi kayo basta-basta maniniwala sa chismis sa Facebook. Tingnan nyo yung talaga nangyari. Ano ba nangyari sa department heads? So, that time, talagang naniniwala po ako. Ang sabi niya po kasi sa akin, ate, wag mong palitan yung mga department heads para may continuation. Okay, makakatulong sila sa akin. Sa akin po. So ako naman po, naniniwala ako sa kanya na ganun po ang mangyayari. Pero parang napapansin ko po, habang yun na nga, papalapit na po itong 2024, parang nag-iiba na ho yata yung galaw ng mga department heads namin. In fact, Would you say because their loyalty is still to former Mayor Isko? most probably po. In fact, there were a couple of times na I had to talk to him para sabihin na ito yung ginagawa ng ibang tao na iniwan mo sa akin. But he would always shrug it off na hindi, ganito. Tapos, ang pinapansinan niya yung mga kasama ko na tumutulong naman sa akin. He was always finding fault na. Do you Doon sa, think or did you suspect that he was talking to some of the department heads behind their back? definitely. Oo po. Nakikipag-usap po siya sa mga department heads namin. And lalo na yung mga very close po sa kanya. Kaya nga po, ang feeling ko, during the latter part, parang may mga hints na nasasabotahin na yata ako. Kasi, halimbawa po, magbibigay ako ng example. Yung iniwan po niyang head ng traffic bureau namin, at saka yung iniwan po niyang garbage contractor po namin are all his friends. Okay? So, parang, paano nila dati nagagawa nila ito ng maayos? Tapos all of a sudden, yun yung napapansin na mali daw sa ginagawa ko. These are the same people who were working for you. And these were the same people na iniwan mo sa akin na pagkatiwalaan ko. And these are the same people na very close sa'yo. Ibig sabihin, overnight, during my administration, pumangit yung serbisyo nila. Lahat naman po ng binabato sa akin na mga issues ngayon are all issues under the departments nung mga taong iniwan niya sa akin. And one of the things that he said that the reasons why he's also pursuing to go back as mayor is that some of the programs that he started were not continued under your first term. So what is your comment on that? Those are all lies. All his programs, projects, lahat po yan tinuloy ko. Wala
Wala ho akong tinanggal, wala ho akong binago, at dinagdagan ko pa. Okay, so ayan, putulin lang natin. Hanggang dyan lang muna pag-usapan natin kasi marami itong interview ng bilyonaryo. Unti-untiin natin mga kababayan para mapag-usapan natin ano ba talaga nangyari dyan sa lungsod ng Maynila. Kasi iba po yung kumakalat sa social media at iba po talaga ang nangyari. Kaya nga isa-isahin natin yan. Basta dito lang, sinabi lang ni Mayor Rani Lacuna na mukhang siya'y nasa butahe, mga kababayan. Nasa butahe, ang ibig sabihin, mga kababayan, yung mga tao nung nakaraang mayor, yun ang sumira sa kanya. Yung mga dating na-retain doon, kasi yun ang pakiusap, yun ang usapan, bandang huli, nag-iba na yung pagkilos, at mukhang yung diskarte nila ay para masira itong incumbent mayor na si Mayor Rani Lacuna. At doon naman with regards to sa mga projects na hindi raw natuloy, lahat naman natuloy. Napakasinungaling na talaga na itong mga trolls na ito. Natuloy lahat Wala naman na itong mga proyekto. Yung mga buildings nga na actually, ang nangyari nga nung nakaraan daw, groundbreaking lang sila Pero ang talagang nagtuloy ng proyekto ay ito si Mayor Rani Lacuna. So tayo naman nagiging patas lang dito. Ayaw naman natin manira, kaya ito pinarinig ko sa inyo, mismo sa bibig mismo nanggaling kay Mayor Rani Lacuna yung totoong nangyari kasi mas alam nila yan kasi sila yung nasa loob inner circle nila ganun pala yung nangyari. So nagka-traiduran, na-set up siya, nasa butahe, at yung mga trolls talaga mga kababayan, hindi ko maintindihan ba't kinakailangan maraming trolls? Akala ko ba malakas bakit ngayon ang daming trolls, ang daming vloggers, tapos kami na ako katulad ko na mas gusto ko kay Mayor Rani Lacuna, ako sinisiraan pa. Diba? So, matindi. Kung talagang sa tingin ninyo malakas yung kalaban, bakit ganyan? Kabi-kabila ang trolls. Kabi-kabila ang paninira. Ito mga kababayan, at least yung sinasabi ko ay galing mismo dun sa kasamahan nila kay Mayor Rani Lacuna mismo nanggaling at ayan po ang totoong nangyari. Hindi po yung kwento-kwentong barbero lang. At kita naman natin yung paglilingkod ni Mayor Rani Lacuna, hindi lang po ito papugian. Kasi ang pagka-serbisyo publiko, hindi po papugian Talagang sakripisyo po yan. Sa kabila ng limited budget, ay naitaguyod niya ang lungsod ng Maynila. Kaya sa 2025 guys, kung kayo ang mamimili dyan po sa lungsod ng Maynila, piliin nyo po yung hindi po nangiiwan, at yung talagang para po sa mga batang Maynila. Yan po ang piliin natin. So, yun lang muna. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba mga updates, iingat po tayong lahat. God bless po.